Rolando Romero bumanat nga po kay Ryan Garcia. Matapos manalo si Ryan kontra Oscar Duarte, sinabi ni Ryan na gusto niya isunod si Rolando Romero dahil may hawak na titulo. Ito naman po ang sagot ni Romero dyan. I don't think he deserve it. He does not deserve to share a ring with me. Honestly, I don't even wanna be at 140 pounds anymore. I wanna go to 147 pounds. There's a lot of big names at 147 I want. So malinaw mga tol na nag-iinarte kunyari itong si Romero. Ayaw daw niya lumaban dahil hindi raw deserve ni Ryan na makalaban ng isang katulad niya. Hindi na raw kakayanin ni Romero ang 140 pounds kaya nagbabalak na ito umakyat sa 147. Mukhang nag-aangas na naman si Romero. Bumagsak nga siya sa isang 40 years old, controversial pa ang panalo. Paano na lang kung aakyat sa 147 pounds? Baka gawing sausawan ni Jaron Ennis. Siguro kunyari lang ito mga tol na ayaw niya lumaban kay Ryan Garcia. Matatandaan kasi ang sinabi dati ni Romero. Pinakamalaking pay-per-view daw sa boxing kung makalaban niya si Ryan Garcia. Sa ibang banda naman, nagpost si Pitbull Isaac Cruz, hinahamon si Ryan Garcia. Pero nagpost din kaagad si Tank Davis. Sinabing tinalo daw niya si Pitbull Isaac Cruz gamit lang ang isang kamay. Mukhang nagsimula na naman ang angasan mga tol pero pagdating sa laban panay atrasan. Sa ibang banda naman, WBO Super Lightweight Champion na si Teofimo Lopez, umaasang makalaban si Terence Bud Crawford. Gusto raw kasi ni Lopez mas mabigat ang challenge para maging greatest. Kung matalo daw niya kasi si Terence Crawford at ma-dethrone sa kanyang trono, talagang angat daw si Teofimo Lopez. Pero ang tanong mga tol interesado ba si Crawford kay Teofimo Lopez? Hindi nga interesado si Crawford kay Jaron Ennis, paano na lang kay Lopez? Binanggit din ni Lopez na nakanda rin siya makipag-unification sa 140 pounds lalo na kung manalo si Devin Haney kontra Regis Prograis. Kailangan kay Lopez medyo opera ng malaki dahil demanding din sa pera yan bago lumaban. Sa ibang banda, bumanat ulit si Ryan kay Tank Davis. Sinabi ni Ryan na mas nakakatakot daw kalaban si Oscar Duarte kumpara kay Tank Davis. Mas madali raw kalaban si Davis dahil boxing match ang laban. Iba naman daw kasi itong si Oscar Duarte dahil gustong patayin si Ryan. Malakas daw ang banat ni Duarte, hindi lang pinapalatan ni Ryan na nasasaktan sa loob ng ring. Kaya naging mas maingat raw si Ryan baka biglang masingitan ng solid. Pero hindi naman daw nagulat si Ryan sa lakas ni Duarte. Mas natakot daw siya sa tigas ni Duarte. Kahit tinatamaan daw kasi ng solid, pinagpaglang ni Duarte. Kaya hindi raw umasa si Ryan sa kanyang one punch. Naging outboxer na lang para masigurado ang panalo. Sa ibang banda naman, laban ni Jerwin Ancas versus Takuma Inoue matutuloy na sa February 2024. Maging undercard si Jonas Sultan versus Rico Masuda. Kaya Japanese versus Pinoy itong mga to. Labangan po natin yan sa February 24. Sana naman matuloy na para hindi sayang ang preparasyon.